Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Malinaw po ba yung aking pagkabasa ng mabuting balita? Parang hindi, no? Kasi marami sa inyo tulala, no? Na habang nagbabasa, wala lutang. Di alam, ano bang iniisip ninyo? Naisip niyo ba na para bang, pinapakinggan ba kayo ng Diyos? Kasi walang duda yun na lahat tayo kayang-kayang pakinggan ng Diyos. Walang duda yan. Ang nakakaduda ay, tayo ba nakikinig sa Diyos? Tayo ba pinapakinggan natin ang Diyos? Yun. Kasi kung dito sa ating Ebanghelyo, kung narinig mo ito at mararamdaman mo, disappointed si Kristo sa mga bayan na nabanggit, sa mga pangalan ng mga lugar na ito. Pwedeng pangalan ng mga tao itong binabanggit dito Bakit siya disappointed? Kasi dinalaw na ito ni Kristo, nakita nila yung kababalaghan, sinagot na ng Diyos yung panalangin nila na sana gumaling, sana mapalayas yung masamang espiritu sa lugar nila. Ginawa yun lahat ni Kristo. Pero, sabi nga, kawawa kayo, Corazin, mga taga Betsaida, mga taga Capernaum, kawawa kayo. Kasi, nasayang yung grasya. Kung sa iba ginawa, kung sa iba ibinigay, sana nagsisi na sila. At yun yung nakakalungkot na bahagi na ipinapahayag ni Kristo. Dahil, pinagaling na, tinulungan na, hindi naman nagbago ng kanilang pamumuhay. Di ba minsan, karamihan sa atin dito, pag magdadasal kasi may sakit na, matanda na, at kung ano-anong karamdaman na. Dahil sa bisyo, nagkasakit, pero naglulumuhod ka sa Poong Nazareno, Lord, tulungan mo naman ako, pagalingin mo naman ako. Nag-uumiyak ka, Lord, dala-dala mo yung passport, dala-dala mo yung pang-exam. Sana makapasa, Lord. Binigay. May nagbago ba sa ugali? Na para bang kahit thank you, wala man lang? Na para bang gusto natin sabihin, Lord, talaga dapat deserve ko ito, akin to. Bigay mo dapat to sa akin. Nang binigay, wala, ayun. Nagwalwal dito, walwal doon. Nagdasal yata kayo dati, Lord, bigyan mo naman ako ng taong magmamahal sa akin. Sana mahalin naman ako. Ibinigay na sa iyo. Hindi mo naman pinahalagahan. Kung sa iba binagayan, masaya sana siya. Kung sa iba napunta yan, mas maaliwala siguro ang buhay niyan kesa sa iyo. Nga lang, aabot ba tayo sa punto na masasabihan din tayo ng Diyos,
no, ng poong Nazareno na pwedeng, sayang, kung sa iba ko na lang sana ibinigay yan, sana mas maayos pa ang buhay nila, sana mas nagbago pa. So binibigay ito sa atin, no, para muli tayo mapaalalahanan na huwag masayang yung mga, at least tayo naman kasi nag-e-effort din naman tayo. No, pupunta ka dito, ma-traffic, maulan, mainit. Yung iba, luluhod pa kayo dito. Pero wag naman sanang masayang yung effort na ginawa mo na nakita ng Diyos. At nagpakita rin ng Diyos sa iyo, wag sanang dumating sa punto din na panghinayangan ng Diyos yung mga bagay na ibinigay sa atin na dapat sa iba. Amen?